Oh, hello guys, Alicia nyo. Nagbabalik ulit para sa ating panibagong video. So ngayon nga po mga minamahal, eto pag-usapan natin yung totoo at literally shocking scandal ni Albe Benitez. Hindi yung scandal vids sa mga website with Ivana Alawi. Hindi yun mga minamahal. Patungkol po ito sa pagprotekta ng pera. Kaya nga po ibinlock yung agrarian reform ni Albe Benitez di umano. Yan yung pag-uusapan natin kung paano po hinarang, 'di ba, mga minamahal, ni Albe Benitez yung tawag dito agrarian reform para protektahan yung billions of peso, 'di ba, na pera ng kanilang pamilya di umano. So talaga nga namang literal na naging hot topic at talagang grabe ang init ng issue nung nakaraang araw dito kay Albe Benitez. Nadamay pa itong si Ivana Alawi sa kinasuhan ng asawa. Mga minamahal ng dating asawa ni Albe Benitez na si tawag dito, nakalimutan ko yung pangalan pero kinasuhan ng vowsy si Ivana at itong si Albe. Pero actually mga minamahal, itong si Ivana Alawi, may mga wealth din yan galing sa kanyang ama. At hindi pa yan artista noon, 'di ba? Mayaman na talaga yan si Ivana Alawi. I don't know kung like totoo ba yung issue na yun kasi matagal na din namang hiwalay 'Di ba? Itong si Albe Benitez tapos itong kanyang dating kinakasama. Hindi lang nagkaroon ng annulment. Yun yung pagkakaalam natin sa balita. Pero anyway, grabe naman kung totoo man yun, syempre dapat hindi maging another cause ng pain, 'di ba? For woman din, dapat itong si Ivana Alawi. Just to be fair, 'di ba? Kung totoo man, dapat hindi ganon yung akto ng isang babae na magkokos siya ng another pain sa kapwa niya babae. Pero kung gawa-gawa lang naman yung issue na yun, mararapat lamang nasagutin ito ni Ivana Alawi at mag-file din ng kaso. 'Di ba? Kasi sinisira yung kanyang reputation dito. Alright, mga minamahal. Ito yung tinutukoy ko sa inyo, totoong skandal ni Albe Benitez. Yan, talagang literal na skandal yan, mga minamahal. Ano yung nakalagay dyan? Sabi dito, Bacolod Mayor, 17 others face graft complaints over 971 million land deal. Balita to nung March 17, 2025. Ngayong taon lang din to, mga minamahal. Like, grabe pala tong si Albe Benitez. Kung totoo man, itong mga ipinupukol na issue sa kanya. So, sabi dito, a Philippines local radio block timer has filed graft and administrative complaint against Bacolod Mayor Alfredo Albilardo or Albe Benitez and other 17 over an alleged anomalous land banking project worth more than 971 million pesos. Grabe, ang laki. So, yung mga kasama niya dito, si Bacolod Councilor, 'di ba? AI Victor Espino, Jude Saison, Israel Salanga, Cindy Rojas, M. Ang, Vladimir Gonzalez, Saichi Marisay, Jason Isidro Villarosa, Celia Matea Flor, Ayesha Joy Villaflor, and Lady Gles Gonzalez Palen. And also, as respondents in the complaint are the following: Acting Register of the Deeds, si Raymond Danico, and land vendors naman si Jose Maria Ledesma, si Sebastian Antonio Ledesma, Leonardo Ledesma, Maria Ledesma, and Eugenia Ledesma. Anyway, he cited Bureau of International Revenue regulation which placed the zonal value of Bacolod as sugar land just 415,000 per hectare, significantly lower than the purchase price. Grabe. Literal na tawag dito parang land grabber na din ba? Mga minamahal. Nakakalungkot itong pangyayari. Itong nakita ko tong balitang to, napaisip ako gaano kayaman itong si Albe Benitez. Well, money talks. Either minsan, 'di ba? So hindi din malabong nagustuhan ni Ivana Alawi kung totoo man ang ini-issue ng dating asawa
ni Albi Benitez, 'di ba? Kaya nga nakasuhan ng vows, hindi din naman malabo na magustuhan when it comes to money. 'Di ba? Meron na kayo papakitang balita sa inyo, mga minamahal. Buhay na naman ang mga marites dahil sa marital scandal ni Ivana Alawi, Albi Benitez at asawa nito si Nicky Lopez. Pero hindi ito ang first time na malilink si Ivana kay Albi. Yan ang agenda report ng ating Mojo, Joan Manalo. Usap-usapan ngayon ang issue tungkol sa bilyonaryong kongresista ng Negros Occidental na si Albi Benitez matapos lumabas sa social media ang kopya ng complaint affidavit ng kanyang asawa na si Nicky Lopez Benitez. Sinampahan si Albi ng kasong paglabag sa RA 9262 o ang Anti-Violence Against Women and Their Children Act, kung saan tinukoy ang marital infidelity o pangangaliwa ni Albi. Nagdulot daw ito ng severe mental and emotional distress kay Nicky. Nabanggit din sa complaint affidavit ang pangalan ng artista at vlogger na si Ivana Alawi na sinasabing alleged mistress ng kongresista. Nako po. February 2024 nang kumalat online ang sinasabing romantic involvement ni na Ivana at Albi matapos umanong makita ang dalawa sa Baguio at sa isang airport papuntang Tokyo, Japan. Mariin naman itong itinanggi ni Ivana noong February 10, 2024 at sinabing nakilala niya raw ang kongresista na dating alkalde ng Bacolod dahil sa trabaho. Sinabi rin ni Ivana noon na may dinidate siyang respectable businessman at hindi isang politiko. Sa isang vlog noong December 2023, naibahagi niya na she is seeing someone at masaya ang kanyang puso noong mga panahon yun. Naglabas din kaagad ng pahayag si Albi noong February 12, 2024. Wala raw katotohanan ang mga paratang sa kanila ni Ivana at binibigyan lang umano ng bali siya. Humingi rin ito ng paumanhin kay Ivana at sa kanyang pamilya na ayon kay Albi ay naging unfairly dragged sa mga issue kaugnay ng kanyang personal na buhay. Pero hindi natigil ang mga balita tungkol sa dalawa dahil naging usap-usapan din itong January 2025 na niregaluhan umano ni Albi si Ivana ng mansyon sa Alabang na nagkakahalagang 400 million pesos. Ayon naman kay Nicky, nakumpirma niya ang pangangaliwa ng asawa nang matanggap niya ang petition for declaration of nullity of marriage. Nakasaad daw doon ang pag-amin ni Benitez na ama siya ng dalawang illegitimate children. Abril nitong 2025 nang ihain ang complaint affidavit ni Nicky laban kay Albi. Saad ni Nicky sa complaint affidavit, nabanggit daw ni Albi ang pangalan ni Ivana nang siya ay nangangampanya sa pagka-Negros Occidental Congressman nitong nakaraang midterm elections. Kinumpronta raw ni Nicky ang asawa tungkol dito, pero sabi raw ni Albi sa kanya, walang dapat ipag-alala dahil inaayos na ito ng kanyang publicist. Pero hindi naman daw itinanggi ng kongresista ang issue sa kanila ni Ivana. Naglabas ng pahayag ang legal counsel ni Albi na si Attorney Peter Sanchez kaugnay ng vowsy complaint ni Nicky. Mariing itinatanggi ng kanyang kliyente ang baseless at retaliatory allegations sa kanya ng asawa. Nakapagtataka rin daw na sakalang isinampa ni Nicky ang kaso matapos simula ni Albi ang annulment proceedings nila noong 2024. Dagdag pa ng kampo ni Albi, legally separated na ang properties ng mag-asawa mula 2004 pa. Pero nagbibigay pa rin daw si Albi kay Nicky ng panggastos para sa travel, business ventures, staff at credit card nito. Unsettling din daw para sa kanya na may nadamay pang third parties sa issue nilang mag-asawa. Isa si Congressman Benitez sa mga napupusuang... Wait lang. Sa madaling sabi, mga minamahal, I think, 'di ba? Valid din naman yung reason ni Albi sa nakita kong balita. Kasi 2004 pa, bata pa si Ivana. 'Di ba, mga minamahal? So paano niya magiging karelasyon yun or mistress? I think baka ngayong year or last year. Pero nagbibigay naman, so ano pa yung dinadakdak? Pero ano kasi, politics matter din kasi, mga minamahal, na napupusuan daw na bilang House Speaker itong si Albi Benitez kuno. Naging House Speaker ngayong 20th Congress. Sa kabila nito, tiniyak niyang makikipagtulungan siya sa lahat ng legal processes na kailangan niyang harapin. Nakiusap din ito sa publiko na huwag nang isensationalize ang kaso. Para sa agenda. So, minsan, napapansin natin na politically motivated din ang iba dito.
'Diba? Baka nautusan itong si Nikki. Pero yung punto natin dito, mali yung sa agrarian reform. Yun lang yung tinutukoy natin dito. Wala na tayong issue kung tungkol sa ano niya, mistress niya, ganyan. Basta yung ano lang dito is yung sa ginawa niya sa pag-block sa agrarian reform para protektahan ng billion of peso kuno ng kanyang pamilya. Alright. So, yun po mga minamahal kayo. Ano yung masasabi ninyo? Team Nikki or Team Ivana? Ako, both lang. 'Di ba? Fair lang tayo. Kasi, babae din tayo. At ayaw natin ma-hurt yung isa, ayaw din natin ma-hurt yung isa. So, dapat bumagitna lang tayo. Alamin muna natin yung katotohanan bago tayo humusga. Yun lang. Ingat mga kababayan.